Bakit mabango ang amoy ng mga lumang libro? Welcome back sa channel. Class, ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. May naamoy na ba kayong lumang libro na parang kakaiba? Hindi naman siya amoy pabango, hindi rin amoy bagong papel. Pero somehow, ang bango pa rin. Bakit kaya habang tumatanda ang isang libro, mas nagkakaroon ito ng amoy na maraming tao ang gustong-gusto? Totoo bang amoy karunungan iyon o may scientific explanation sa likod nito? Tara, alamin natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Johara Karil. Salamat sa suggestion mo. Alam nyo, class, may mga tao na kapag pumapasok sa bookstore, unang ginagawa ay magbasa ng presyo. Pero may iba naman na unang ginagawa ay singhutin ang libro. Huwag kayong mahiya, alam kong may ilan sa inyo ang napangiti. Kung guilty kayo, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Maraming tao sa buong mundo ang gustong-gusto ang amoy ng mga lumang libro. At ang nakakatuwa, may paliwanag ang science kung bakit ganon. Unahin muna natin ang tanong, bakit nga ba nagkakaroon ng kakaibang amoy ang lumang libro? Ang sikreto ay nasa papel mismo. Karamihan sa mga lumang libro ay gawa sa papel na nagmula sa kahoy. Ang kahoy ay binubuo ng iba't ibang natural na substance tulad ng cellulose, hemicellulose, at lignin. Huwag kayong kabahan sa mga pangalan. Isipin na lang natin na parang ingredients sila sa isang recipe ng papel. Habang tumatagal ang panahon, unti-unting nasisira o nabubulok ang mga natural na sangkap na ito. Hindi ibig sabihin na agad nasisira ang libro. Ang tawag dito ay natural aging. Habang nangyayari ang prosesong ito, naglalabas ang papel ng napakaliit na molecules na lumilipad sa hangin. Ang tawag sa mga ito ay volatile organic compounds o VOCs. Huwag kayong ma-intimidate sa pangalan. Sa madaling salita, sila ang maliliit na particles na naaamoy ng ating ilong. Parang nagluluto lang yan. Kapag may nagpipritong bawang sa kusina, hindi mo naman nakikita ang amoy. Pero alam mong may nagluluto dahil naaamoy mo. Ganoon din ang nangyayari sa lumang libro. May mga molecules na lumalabas habang tumatanda ang papel. At iyon ang nagbibigay ng kakaibang aroma. Ang pangalan, tama kayo. Ito rin ang compound na nagbibigay ng vanilla scent. Kaya minsan, may bahagyang matamis at warm na amoy ang ilang lumang libro. Kaya pala parang gusto mong magbasa habang may hawak na tasa ng kape. Kumpleto na ang relaxing package. Mayroon ding ibang compounds na nagbibigay ng amoy na parang damo, kahoy, tsokolate. O minsan ay konting usok. Ang nakakabilib, iba't iba ang kombinasyon ng mga amoy depende sa edad ng libro, uri ng papel, tinta, at kung paano ito itinago sa loob ng maraming taon. Ngayon, baka sabihin ninyo, Professor, ibig sabihin ba lahat ng lumang libro ay mabango? Hindi rin. Kung ang libro ay naiwan sa sobrang mahalumigmig na lugar, pwede itong tubuan ng amag or mold. Kapag nangyari iyon, ibang klase na ang amoy. Hindi na iyon ang pleasant old book smell na gustong-gusto ng maraming tao. Kaya mahalaga ring maayos ang pag-iingat sa mga libro. Ang mga library at museum ay may tamang temperature at humidity para mapanatiling maganda ang kondisyon ng kanilang koleksyon.
At speaking of libraries, alam ba ninyo na ginagamit pa nga minsan ng mga scientist ang amoy ng lumang libro para malaman ang kondisyon nito? Parang doktor na gumagamit ng stethoscope, ang ibang researchers ay gumagamit ng espesyal na kagamitan para suriin ang mga chemicals na inilalabas ng papel. Kapag nagbago ang dami o uri ng compounds na lumalabas, pwede nilang malaman kung gaano nakatanda o kabilis ang pagkasira ng isang libro. Hindi na kailangang sirain o punitin ang pahina para malaman ang kondisyon nito. Isang napakagandang halimbawa kung paano nagtutulungan ang science at history. Ngayon naman may isang nakakatuwang misconception. May ilan na naniniwalang kapag mas mabango ang lumang libro, mas maganda ang nilalaman nito. Naku, class, hindi ganoon iyon. Ang amoy ng lumang libro ay resulta ng chemistry, hindi sukatan ng kalidad ng impormasyon. Pwedeng mabango ang isang lumang cookbook, pero hindi ibig sabihin na espesyal agad ang laman nito. Pero bakit marami pa rin ang mas gustong printed books kaysa digital? Simple lang. Iba ang experience. May papel sa kamay, tunog ng bawat pahina, at syempre, yung amoy. Minsan, hindi lang natin binabasa ang isang libro. Nararanasan natin ito. Sa madaling salita, mabango ang amoy ng mga lumang libro dahil habang tumatanda ang papel, naglalabas ito ng iba't ibang natural na compounds na nagbibigay ng kakaibang aroma. Dagdag pa rito, malakas ang koneksyon ng ating pang-amoy sa ating mga alaala at emosyon. Kaya mas nagiging espesyal ang karanasang iyon para sa maraming tao. Kaya yung amoy ng lumang libro ay hindi amoy ng mahika, kundi amoy ng science, kasaysayan, at napakaraming kwentong naghihintay pang mabasa. At tandaan ninyo, class, ang libro ay parang mabuting kaibigan. Habang tumatagal, mas marami kayong pinagsasaluhang kwento. Hanggang sa susunod nating klase dito sa University of Life, ako si Professor Ipaliwanag. Nagpapaalala na hindi lahat ng lumang bagay ay laos. Ang iba, habang tumatanda, lalo pang bumabango, lalo na kung libro.